Milyonaryong si Don Alejandro Villaroman, natuklasan ang anak ng kanyang katulong na nagtatago sa kusina, kumukuha ng tirang pagkain. Ang sumunod ay hindi galit, kundi isang desisyon na babago sa kanilang buhay magpakailanman. Sa isang bahay na binuo sa katahimikan at yaman, ang kumakalam na sikmura ng isang bata ay mas malakas sa tik-ak ng mga orasan. Ang 10 taong gulang na si Lina Reyes ay nagtatago sa mga anino ng kusina ng isang milyonaryo. Nag-aabang ng mga pagkaing patapon na dahil ang gutom ay walang sinusunod na patakaran. Ngulit nang mahuli ng lalaking nagmamay-ari ng lahat, ang batang wala, isang sandali ng desperasyon ng mawasak sa agwat sa pagitan nila. Sa likod ng marmol at ginto pa'y may katotohanang hindi pa sila handang harapin. Ito ay hindi lang kwento tungkol sa anak ng katulong na nahuling may hawak na mangkok ng tirang pagkain. Ito ang kwento kung paano pinakain ng isang maliit na pagkilos ng gutom ang puso ng isang wasak na tao. At bago ko makalimutan, saan po kayo nanonood ngayon? Mag-iwan ng komento sa ibaba. Masiyahan sa kwento. Alam ng isang 10 taong gulang na babae na ang gutom ang pinakamatulis na tunog sa isang tahimik na bahay. Pinigil ni Lina Reyes ang kanyang hininga, idinikit ng sarili sa malamig at umuugong na metal ng industrial pantry freezer. 1 minuto na lang po. Dasal niya. Sana lang po mawala na ang mabibigat na yabag ni Senyora Elena sa pasilang marmol. Ang kusina sa bahay ni Don Alejandro ay mas malaki pa sa buong apartment nila. Ito ay isang malawak na silid ng stainless steel, kumikinang na mga kalderong tanso, at itim na granite ng mga countertop na laging malamig. Si Lina ay maliit para sa kanyang edad na may buhok na kasing itim at tuwid ng sa kanyang ina, at alam niya ang bawat anino sa silid na ito. Kinabisan niya ang mga ito gabi-gabi. Ang kanyang ina, si Ana, ay isang katulong dito. Siya ang nagpapakintab sa mga sahibi hanggang sa makita mo ang iyong mukha sa mga ito. Ngayong gabi, ang kanyang ina ay nasa itaas sa 2. palapag. Ilaayos ang mabibigat na kumot sa 20 silid, panauhin na hindi naman ginagamit. Siguradong pagod na siya. Masakit na ang kanyang mga paa. Ang kanyang ubo, na pilit niyang tinatago, ay siguradong lumalala. Namimilipit ang tiya ni Lina sa pamilyar na hapdi ng gutom. 9:04 na ng gabi. Narinig niya ang pag-click ng pinto ng pantry. Katahimikan. Nagbilang si Lina. Hanggang 6 na po. Ang kanyang mga labi ay gumagalaw ng walang tunog. Pagkatapos, dumulas siya mula sa kanyang pinagtataguan. Ang kanyang mga paang walang sapin ay hindi gumawa ng ingay sa makintab na sahig. Dinaanan niya ang higanding 6-burner na kalan at ang walang laman na Butcher Block Island. Ang kanyang target ay ang steel cart na nakaparada malapit sa service entrance. Ito ang discard cart. Si Senyora Elena, ang head housekeeper o mayordoma, ay mahigpit. Lahat ng tirang pagkain mula sa sulong hapunan ni Don Alejandro o sa tanghalian ng mga staff ay dapat itapon sa isang compost bin. Ngunit ang mga staff sa kusina, sa pangunguna ng mabait na kusinerang si Ate Maria, ay madalas nakakalimo. Iiwan sila ng kalahating sandwich, ilang pirasong pritong patatas, o ang gilid ng isang maliit na cake sa isang platon na maluwag na tinakpan ng foil. Iniiwan nila ito doon, sa loob ng 1 oras, sakaling gusto ni Don Alejandro ng merienda sa gabi. Hindi kailanman siya naghanap. Alam, ito ni Lina. Alam din niya na pagsapit ng 15
Nang gabi, babalik si Senyora Elena. Iinspeksyonin ang cart at pagkatapos ay galit na itatapon ang lahat sa basurahan. Nanginginig ang mga kamay ni Lina. Nakita niya ito, isang maliit na mangkok ng Filipino spaghetti, halos hindi nagalaw. Plaling ito sa tanghalian ng mga staff na puno ng luha ang kanyang mga mata. Paborito niya ang spaghetti. Sa tabi nito, 2 pirasong pandesal, matigas na parang bato, pero tinapay pa rin. Kinuha niya ang mangkok. Malamig ito. Wala siyang pakialam. Isusubo na sana niya ang unang kagat gamit ng kanyang mga daliri ng isang anino ang tumakip sa kanya. Pumukas ang ilaw sa kusina. Natigilan si Lina. Ang mangkok ay nahulog mula sa kanyang manhid na mga kamay at kumalingaw sa sahig. Kumalat ang pula, kahil napasta sa puting baldosa. Isang lalaki ang nakatayo sa may pintuan. Matangkad siya, hindi nakasuot ng suit, kundi ng isang madilim na aso na baykarobe. Makapal at pilak ang kanyang buhok at ang kanyang mga mata, kahit na nasa anino, ay mukhang pagod na pagod. Siya si Don Alejandro Villaroman. Ang may-ari ng bahay, ang may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ng kanyang ina. Ang lalaking laging sinasabi ng kanyang ina na hindi dapat istorbohin. Tumagundong ang puso ni Lina sa kanyang dibdib. Hindi siya makahinga. Nahuli siya. Nakatitig si Don Alejandro. Ang kanyang isip ay nahihirapang unawain ang nakikita. 40 taon na siyang nakatira sa bahay na ito. Hindi na ito tahanan kundi isang museo ng kanyang sariling buhay. Isang tahimik at maranyang lugar na dating puno ng tawanan ng kanyang asawang si Isabel at ng kanilang anak na si Roberto. Ngayon, siya na lang at ang mga staff na parang mga multong gumagalaw. Nagdurusa siya sa insomnia. Ang pagtulog ay isang laban na bihira niyang mapanalunan. Ngayong gabi, ang katahimikan ng bahay ay parang mas mainit pa sa anumang tunog. Nasa kanyang study siya, isang silid na napapalibutan ng madilim na kahoy at mga aklat na hindi na niya binabasa. Sa kanyang mesa ay may isang frame na litrato ni Isabel. Miss na niya ito. Ang pangungulila ay kasing ungkad ng bahay mismo. Nagpasya siyang gawin ang isang bagay na hindi na niya ginawa sa loob ng maraming taon. Pumunta sa kusina at gumawa ng isang tasa ng mainit na tsokolate. Naglakad siya pababa sa pasikot na hagdanan. Ang kanyang mga leather na tsinelas ay walang ingay sa malambot na carpet. Dinaanan niya ang grand ballroom, madilim at walang laman. Dinaanan niya ang formal na silid, kainan, kung saan ang mesa ay nakahanda para sa 12, tulad ng araw, kahit na walang kumakain doon. Nakarating siya sa bahagi ng kusina. Hindi niya gusto ang parting ito ng bahay. Teritoryo ito ni Senyora Elena. Isang mahigpit na babae. Kinuha pagkatapos pumanaw ni Isabel. Pinapatakbo niya ang bahay ng may bakal na kamay. Pinahahalagahan ni Alejandro ang kahusayan, nangangahulugan nitong hindi na niya kailangang isipin pa yon. Itinulak niya ang mabigat na pinto ng kusina. Inaasahan ang kadiliman. Sa halip, nakakita siya ng isang maliit na anyo, isang bata na nakayuko sa catering cart. Isang maliit na batang babae na may maitim na buhok. Sa isang saglit, inakala niyang nananaginip siya. Pakaisang moto, isang alaala ng kanyang apong babae na nakatira sa Canada at bihirang bumisita. Pagkatapos ay nabitawan ng bata ang mangkok.
Ang tunog ng porselana sa bato ay matinis. Totoo ito. Ang bata, na pagtantol niya, ay takot na takot. Nakasandal siya sa steel cart, nanlalaki ang mga mata, nakatitig sa natapong pagkain. Mukha siyang isang hayop na nasukol. Ikaw, nagsimula si Alejandro. Ang kanyang boses ay magaspang dahil sa hindi paggamit. Anong ginagawa mo rito? Hindi makapagsalita si Lina. Ang isip niya ay sumisigaw. Tumakbo ka, magtago ka, mag-sorry ka, huwag kang iiyak. Masisante si Mama, mawawala ang apartment natin, wala na tayong pambili ng gamot. Ginawa niya ang tanging bagay na kaya niya, lumuhod siya, at sinimulang pulutin ang natapong spaghetti pabalik sa basag na mangkok gamit ang kanyang mga kamay. Sorry po, bulong niya. Ang mga salita ay hirap lumabas sa kanyang lalamunan. Lilinisin ko po ngayon din. Pakiusap po, huwag niyo pong sabihin kay Senyora Elena. Pakiusap ko, sir. Pinanood siya ni Alejandro. Hindi siya nandiri. Nalilito siya. Nanginginig ang bata. Ang kanyang maliliit na kamay ay mapula at may bahid ng spaghetti, sauce. Hindi siya nakatingin sa kanya, nakatingin siya sa kalat. Ang kanyang maliit na likod ay kumaalob sa tahimik na pag-iyak. Napansin niya ang kanyang danit malinis, ngunit luma. Ang kanyang pink na sapatos ay may mga butas sa dulo. Hindi siya ang kanyang apo. Ang kanyang apo ay may mga silid na puno ng laruan at mga kabayo. Ang batang ito ay payat. Tumigil ka, sabi niya. Mas malumanay na ang kanyang boses na yon. Ngunit mayroon pa ring awtoridad ng isang taong sanay na sinusunod. Natigilan si Lina. Ang kanyang mga kamay ay puno ng malamig na pasta. Sino ka? Tanong ni Alejandro. Tumingin siya. Ang mukha ay may bahid ng luha at kaunting sawos. Ako po si Lina, sir. Lina Reyes. Reyes. Hinalungkat ni Alejandro ang kanyang alaala. Anak ni Ana Reyes. Si Ana, ang tahimik na katulong. Ang may malungkot na mga mata na laging nagpapakintab ng mga pilak sa library. Nakikita niya ito, siyempre. Tumango siya rito. Masipag siya. Pinuri ni Senyor Elena ang kanyang trabaho, na bihira. Ngunit hindi niya alam na may anak pala ito. Opo, sir, bulong ni Lina. Nasaan ang nanay mo? Nagtatrabaho po, agad na sagot ni Lina. Nasa taas po. Nagtatrabaho po siyang mabuti. Sabi niya po sa akin, manatili lang ako sa staff lounge. Sabi niya po, huwag akong maingay at huwag humawak ng kahit ano. Ang staff lounge ay nasa kabilang dulo ng basement, sabi ni Alejandro. Mataas ang kanyang isip. Wala ka sa staff lounge. Napapitlag si Lina. Ako po'y nagugutom. Ang mga salita ay lumutang sa hangin. Simple. Nakakakilabot. Gutom. Si Don Alejandro Villa Roman ay nakipag-negosasyon sa mga bilyong pisong murder. Hinarap niya ang mga galit na board. Inilibing niya ang kanyang asawa. Ngunit hindi kailanman sa kanyang 68 taon ay may isang bata na tumayo sa kanyang sariling kusina at sinabing nagugutom nito. Nakikita ko, dahan niyang sabi. Tiningnan niya ang mga itinapong pandesal sa cart. Tiningnan niya ang basag na mangkok. Ito ang kinakain mo. Ang mga tiya. Itatapon na po sana, sabi ni Lina, desperadong maintindihan siya.
Tinatapon po lahat ni Senyora Elena, pagsapit ng siyang labinlina. Hindi po ako nagnanakaw. Naghihintay lang po ako sa basura. Pakikusap po, Don Alejandro. Si Mama po. Kailangan niya po ang trabahong ito. May sakit po siya. Siya po. Itinikom ni Lina ang kanyang bibig. Sobra na ang nasabi niya. Ang unang patakaran ng kanyang ina, huwag na huwag mong ikukwento ang mga problema natin. Okay tayo. Mapagpasalamat tayo. May sakit siya. Diin ni Alejandro, ang kanyang kuryosidad na yon ay isang matalin at masakit na bagay. Ngunit si Lina ay nanahimik. Pumalik siya sa kanyang sarili. Isa na lang siyang maliit, takot na estatwa na nakaluhod sa isang sanaw ng malamig na pagkain. Bago pa makapagsalita si Alejandro, isang bagong boses ang pumutol sa katahimikan ng kusina. Ano ang ibig sabihin nito? Si Senyora Elena ay nakatayo sa kabilang pintuan, ang papunta sa pangunahing bulwagan. Siya ay isang matangkad, seryosong babae na nakasuot ng plansadong itim na uniforme. Ang kanyang kulay, abong buhok ay nakapusod ng napakahigpit na parang hinihila ang kanyang mga mata. Hawak niya ang isang malaking itim na trash bag. Tumating siya para linisin ang cart. Nakita ng kanyang mga mata ang eksena sa isang iglap. Si Don Alejandro na naka-robe, mukhang nababagabag, ang batang babae na nakaluhod, ang natapong pagkain. Ang kanyang mukha, na karaniwang maputla, ay namula. Ikaw, sigaw niya. Itinuturo ang isang mahabang daliri kay Lina. Alam ko na nga ba, mabilis na tumayo si Lina at umatras, idinikit ang sarili sa refrigerator. Senyora Elena, sabi ni Alejandro, ang kanyang boses ay isang mababang dagundong. Don Alejandro, pasensya na po kayo at nakita niyo pa ito, sabi ng mayordoma, ang boses ay nanginginig sa galit. Ilang linggo ko nang pinaghihinalaan na may nawawalang pagkain. Akala ko isa sa mga night porter. Pero siya pala. Lumapit siya kay Lina. Walang hiya kang bata ka. Nagnanakaw ka sa kamay na nagpapakain sa nanay mo. Palalayasin ko kayong dalawa ngayong gabi. Tatawag ako ng pulis, Senyora Elena. Tama na yan, sabi ni Alejandro. Sir, lumabag po siya sa mga patakaran. Trespassing po siya sa main kitchen. Nagnanakaw siya ng pagkain niyo. Isa siyang bata, sabi ni Alejandro. Ang mga salita ay walang emosyon, malamig. Isa siyang magnanakaw. Kontra ni Senyora Elena. Ang nanay niya, si Ana, dinadala siya rito, hinahayaang magpagala-gala. Isang kahihiyan, tatawagin ko si Ana ngayon. Para makapag-impake na siya. Hindi mo gagawin ang bagay na yan, utos si Alejandro. Natigilan si Senyora Elena. Hindi pa niya narinig si Don Alejandro na gumamit ng ganoong tono, hindi sa kanya. Lumingon siya, nakabukas ang bibig. Sir, kinakausap ko ang bata, sabi ni Alejandro. Pumalik ka sa opisina mo. Pero Don Alejandro, ang kalat. Ang mga patakaran, malilinis ang kalat. Sabi ni Alejandro, ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa maprutla at takot na mukha ni Lina. Ang mga patakaran ay maaaring maghintay. Umalis ka na. Mukhang nasampal si Senyora Elena. Namutla ulit ang kanyang mukha. Inigpidan niya ang hawak sa trash bag. Pinigyan niya si Lina ng isang huling tingin, isang tingin ng purong lason. Pagkatapos, walang imik, tumalikod siya at nagmarch sa palabas ng kusina. Ang kanyang matigas na likod ay isang insulok. Muling natahimik ang kusina.
maliban sa ugong ng freezer. Humugot ng malalim na hininga si Alejandro. Tiningnan niya si Lina na nanginginig pa rin. Tiningnan niya ang kalat sa sahig. Bueno, sabi niya, ang kanyang boses ay parang kakaiba sa malaking silid. Siguro dapat nating linisin ito. Naglakad siya papunta sa industrial sink, kumuha ng isang malinis na basahan at binasa ito. Pumalik siya at lumuhod. Napangimi ng tumunog ang kanyang mga tuhod. Lumuhod siya mismo sa malamig na sahig sa tabi ng natapong pasta. Napatulala si Lina. Ang pinakamayamang taong narinig niya ay nakaluhod. Malapit nang linisin ang kalat niya. Sir, wag po, bulong niya. Ako na po. Kasalanan ko po. Sabay nating gagawin, sabi ni Alejandro. Sinimulan niyang punasan ng malagkit na salos. Tiningnan niya si Lina. Sige na, kunin mo ang mga piraso. Nad, aalangang lumuhod si Lina sa tabi niya. Sabay, ang milyonaryo at ang anak ng katulong ay nagsimulang pulutin ng mga basal na piraso ng mangkok. Habang inaabot ni Lina ang isang piraso ng basal na mangkok, umangat ang kanyang magas. Nakita ito ni Alejandro. Ang kanyang pulso ay napakaliit, marupok, na parang sa isang ibon. At hawak sa kabilang kamay niya ay isang bagay na maitim, isang maliit na tansong butones. Mukha itong luma. Ano yan? Tanong niya. Malumanay ang boses. Mabilis na ibinaba ni Lina ang kanyang manggas. Tinatago ang kamay. Wala po, sir. Pangpaswerte ko lang po. Maaari ko bang makita? Nag-atubili siya. Ang boses ng kanyang ina ay nasa isip niya, huwag mong abalahin si Don Alejandro. Huwag kang magsasalita kung hindi ka kinakausap. Ngunit nagtatanong siya. Dahan, binuksan niya ang kanyang kamay. Hindi ito buttons. Isa itong pin. Luma. Tudpod na tanso. Isang agila, nakabukha ang mga pakpak, ang mga kuko, ay may hawak na maliit na watawat. Isa itong surdaspin. Tiningnan ito ni Alejandro, nang mas malapitan. Nakilala niya ang disenyo. Ito ay isang pin na ibinibigay sa mga pamilya ng mga sundalong may karangalan. Ang sarili niyang ama ay may isa, nakatago sa isang kahon. Saan mo nakuha yan? Tanong niya. Ang kanyang boses ay biglang naging matalas dahil sa bagong interes. Sa lolo sa tuhod ko po, bulong ni Lina. Sa lolo ni Mama. Sundalo po siya. Matagal na pong panahon. Isang sundalo, ulit ni Alejandro. Tinitingnan ng maliit na pin na may mabangis na itsura at pagkatapos ay sa maliit, kutong, na bata. Tumayo siya, nananakit ang mga tuhod. Bumaba siya para kumuha ng tsokolate. Nakahanap siya ng isang magnanakaw, isang bata, at isang misteryo. Sumama ka sa akin, sabi niya. Tumalon ang puso ni Lina sa kanyang lalamunan. Saan to? Hindi kay Senyora Elena, mabilis niyang sabi. Nakikita ang takot sa mga mata nito. Itinuro niya ang isang maliit na mesang kahoy sa sulok ng kusina, kung saan minsan kumakain ng mga staff. Umupo ka. Ginawa ni Lina ang iniutos na upo sa pinakadulo ng kahoy na upuan. Naglakad si Alejandro papunta sa higanting walk-in refrigerator. Pinuksan niya ang pinto. Ang ilaw sa loob ay sumambulat. Ipinapakita ang mga estanteng puno ng pagkain, keso, prutas, karne,
mga mangkok na nakabalot sa plastic wrap. Tiningnan niya ang mga estante, nilagpasan ng mga komplikadong pagkaing Pranses. Nahanap niya ang hinahanap. Kinuha niya ang isang malaking ceramic dish. Dinala niya ito sa microwave, isang makina na halos sigurado siyang hindi pa niya nagamit. At tinitigan ang mga butones. Pagkaraan ng ilang sandali, nakuha niya kung paano. Makalipas ang 1 minuto, inilagay niya ang isang umuusok na mangkok sa mesa sa harap ni Lina. Puno ito ng spaghetti. Galing ito sa sarili niyang hapunan. Inihanda ng kanyang pirate chef. Lawa ito sa 3 uri ng mamahaling keso at totoong giniling na baka. Kainin mo, sabi niya. Hindi ito isang pakiusap. Tinitigan ni Lina ang mangkok. Mainit ito. Ang keso ay kumukulo. Tumingin siya sa kanya. Ang mga mata ay nanlalaki sa hindi paniniwala. Sir, gutom ka. Kumain ka, ulit ni Alejandro. Kinuha niya ang isa sa matigas na pandesal mula sa discard cart. At ito. Kumuha siya ng isang maliit na lalagyan ng mantikilya mula sa ref at isang kutsilyo. Lagyan mo ng mantikilya. Dahan, na para bang natatakot siyang isa itong patibong. Kinuha ni Lina ang tinidor. Kumuha siya ng isang maliit na subo. Mainit ito. Ito ang pinakamasarap na natikman niya. Ang kanyang gutom, na dating isang malamig at matalin na kirot, ay biglang umalab. Sumubo siya ulit. Mas mabilis na yon. Pinanood siya ni Alejandro na kumain. Kumain siya ng mabilis, desperado, ngunit may kakaibang likas na paggalang. Hindi siya gumawa ng ingay. Hindi siya nagtapon ng kahit isang hibla. Inubos niya ang buong mangkok sa loob nang wala pang 3 minuto. Pagkatapos ay kinain niya ang pandesal, ang mga momo ay nahuhulog sa kanyang kandungan. Nang matapos siya, tumingala siya sa kanya, namumula ang mukha. Salamat po, bulong niya. Walang anuman, sabi ni Alejandro. Umupo siya sa silya sa tapat niya. Ang maliit na mesa ay parang isang isla sa malawak at tahimik na kusina. Ngayon, sabi niya, sumandan pasulong, sasabihin mo sa akin ang lahat. Sasabihin mo sa akin kung bakit ang anak ni Ana Reyes ay nagtatago sa kusina ko at kumakain ng basura. At sasabihin mo sa akin ang tungkol sa nanay mo, ang totoo. Lahat. Tinitigan ni Lina ang walang laman na mangkok. Ang pagkain ay nagpainit sa kanya mula sa loob. Nandoon pa rin ang takot, isang malamig na buhol sa kanyang tiyan, ngunit hindi na ito kasing talin. Ang mga mata ni Don Alejandro ay hindi galit, tulad ng kay Senora Elena. Mabibigat ang mga ito, tulad ng malalaking mahahalagang akat sa kanyang skadi. Kung sasabihin ko po sa inyo, bulong niya, sisantahin niyo pa rin po ba si Mama? Pinag-isipan ito ni Alejandro. Isa siyang negosyante. Hindi siya gumagawa ng mga pangakong hindi niya kayang tuparin. Hindi ko masasabi yan hanggat hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Sabi niya, ang boses ay matatag, ngunit hindi malupit. Pero ayaw kong magsisante ng mahuhusay na empleyado. Ang nanay mo ay isang mahusay na empleyado. Uminya nang nanginginig si Lina. Ito ang pinakamalaking pag-asa na naramdaman niya sa loob ng maraming buwan. May sakit po si Mama. Sir, nagsimula siya. Ang boses ay halos hindi marinig. Tinatago niya po, pero umuubo po siya palagi. Sa gabi po sa apartment namin. Malala po. Sobrang napapagod po siya. Nakakatulog po siya sa bus.
Minsan po, nakakatulog siya habang nagluluto ng hapunan. Ano ang sakit niya? Tanong ni Alejandro. Yung baga niya po, sabi ni Lina. Dahil po sa usok, yung dati po naming apartment, building, nasunog po. Matagal na po, bago kami lumipat dito. Inilabas niya po lahat ng tao sa floor namin. Pumalik pa po siya para sa pusa ni Aling Nena. Siya po, nakalanghap po siya ng maraming usok. Pinilipit ni Lina ang kanyang mga kamay sa kanlungan. Sabi po ng doktor, may peklat na daw po ang baga niya. Hindi na daw po gumagana ng maayos. At ngayon po, may iba pa, isang bagong sakit. Fibrosis daw po ang tawag. Dahang tumango si Alejandro. Alam niya ang termino. Seryoso ito. Magastos. May gamot po siya, patuloy ni Lina. Medyo lumalakas ang boses. Mga pink na tableta at isang aso na po fur. Pero, sabi po ng doktor, kailangan niya ng treatment, isang espesyal na class. Sabi po niya, mas mahal pa sa kotse. Mas mahal pa sa buong apartment namin. Dumingin siya, ang kanyang mga mata ay desperado. Wala po kaming ganoong pera, sir. Wala po kaming pera. Pinibigay po lahat ni Mama ang sahod niya sa ospital, pero padala pa rin po sila ng sulat. Mga pulang sulat. Sabi po nila, ititigil na daw po ang gamot kung hindi siya magbabayad. Kaya ang pagkain, sabi ni Alejandro, ikinumpas ang kamay sa cart. Kumakain po kami ng maraming lugaw. Sabi ni Lina, ibinaba ang tingin. At pandesal. Si Mama po, hindi na naghahapunan. Sabi niya po, kumain na siya sa trabaho, pero alam ko pong hindi. Naririnig ko po ang tiyan niya na kumakalan sa gabi. Kapag akala niya, tulog na ako. Pumalit ang kanyang hiya, mainit at natalas. Gusto ko lang po, sanang ibigay sa kanya ang hapunan ko. May isa po kaming hotdog na natira. Sabi ko po sa kanya, hindi ako gutom, pero pagdating ko po dito, naamoy ko po ang kusina. Gusto ko lang po ng isang kagat. Sorry po. Sorry po. Wala kang dapat ikahingi ng tawad, sabi ni Alejandro. Ang kanyang boses ay magaspang. Naramdaman niya ang isang luma at hindi pamilyar na dalit na umuusbong sa kanya. Hindi ito para sa bata. Ito na'y para sa mga pulang sulat. Para sa mundo. Tiningnan niya ang maliit na nakakuyom na kamao sa kandungan nito. Ang lolo mo sa tuhod, sabi niya, pinabago ang usapan. Ang pinin. Nagbago ang mukha ni Lina. Ang takot at hiya ay nawala. Napalitan ng isang maliit na kislab ng pagmamalaki. Pinuksan niya ang kanyang kamay at tiningnan ang tansong pin. Ito po si Lolo Miguel, sabi niya. Lolo ni Mama. Bayani po siya. Kwento mo sa akin. Nasa malaking gira po siya, yung nasa mga litkatong itim at puti. Sabi po ni Mama, matapang daw po siya. Isa po siyang Philippine Scout. Pumunta po siya sa isang lugar na tinatawon na Batal. Natigil ang hininga ni Alejandro. Bataan. Nabasa na niya ang tungkol dito. Nagpondo siya ng mga alaala para dito. Niligtas niya po ang buong team niya. Sabi ni Lina. Binibigkas ang kwentong alam niya sa puso. Trapo sila. Yung kalaban po, nasa isang malaking bahay. At si Lolo Miguel po, may ginawa siya. Gumawa po siyang distraction. Tumakbo po siya, palabas.
Pinatingin niya po silang lahat sa kanya para makatakas ang mga kaibigan niya. Siya po ay tinamaan tapos ni Alejandro para sa kanya. Tumango si Lina. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa mga luhang hindi pa pumapatak. Opo. Nasakpan po siya ng malubha. Pero nagpatuloy po siya. Nailigtas po nila lahat. Pero siya po, hindi na nakauwi. Hinawakan niya ang pin. Ipinadala po ito sa lola ni Mama. Ibinigay po niya kay Mama. At ibinigay po sa akin ni Mama. Sabi niya, ito tayo, Lina. Hindi tayo mga taong tumatakbo. Tayo ay mga taong tumutulong. Sabi niya po, hawakan ko ito kapag natatakot ako para alalahanin si Lolo Miguel. Tinitigan ni Alejandro ang pin. Tinitigan niya ang bata. Isang Philippine Scout. Isang bayani na nagbuwis ng buhay para iligtas ang kanyang tin. At ito ang kanyang pamana, isang 10 taong gulang na batang babae, nagtatago sa isang pantry, nagugutom, para ang kanyang ina. Isang babaeng tumakbo sa nasusunog na gusali para sa pusa, ay makabayad sa gout. Ang katahimikan sa kusina ay humabak. Hindi na ito isang hungkag na katahimikan. Puno ito ng kwento ng bata. Lon Alejandro, isang matinis na boses ang bumasag sa katahimikan. Si Ana Reyes ay nakatayo sa may pintuan. Maputla siya. Ang kanyang kulay. Kayumangging buhok ay nakatali sa isang magulong punite. Lukot ang kanyang uniforme at nanlalaki ang kanyang mga mata sa takot. Don Alejandro, Sir, ako po? Si Senyora Elena, sinabi niya po sa akin. Ang mga mata ni Ana ay lumipat mula sa milyonaryo patungo sa kanyang anak. Nakita niya ang mamahalin at walang laman na mangkok sa mesa. Nakita niya ang mangmungunang tinapay. Nakita niya si Lina na mukhang takot na takot, ngunit sa kakaibang paraan, hindi nagutom. Nanlumo ang kanyang mukha. Ay, Lina, ano ang ginawa mo? Ana, sabi ni Alejandro, tumatayo. Matangkad siyang lalaki at tila pinuno niya ang silid. Sir, pasensya na po kayo. Nagmamadaling sabi ni Ana. Ang mga salita ay nagkakabuhol-buhol. Alam niya po ang mga patakaran. Alam niya pong dapat siyang manatili sa lounge. Ako po. Kailangan ko lang pong waksang sahig sa isming at pagod na pagod po ako. Sabi ko po sa kanya, basahin niya ang libro niya. Sir, pakiusap po. Wag niyo po akong tanggalin. Pakiusap po. Pabayaran ko po kung ano man ang nakain niya. Magtatrabaho po ako ng libre. Ako po, Ana. Ang boses ni Alejandro ay isang utos. Huminto siya. Ang mga luha ay kumaagos sa kanyang mukha. Ipinaliwanag na sa akin ni Lina ang sitwasyon, sabi ni Alejandro. Namuti ang mukha ni Ana. Anong sitwasyon po? Ang pera. Ang sakit. Sir, ako po, hindi ko po alam kung ano ang sinabi niya sa inyo. Atalang po siya. Gumagawa po siya ng mga kwento. Kinuwento niya sa akin ang tungkol sa sunog sa apartment ninyo, sabi ni Alejandro. Napatikom ang bibig ni Ana. Kinuwento niya sa akin ang tungkol sa baga mo at sa mga pulang sulat mula sa ospital. Si Ana Reyes ay mukhang hihimatayin. Kumapit siya sa hamba ng binto para masuportahan ang sarili. Sir, yan po ay problema ko. Hindi po. Hindi ko po kailanman. Hindi niyo po yan dapat alalahanin. Ang kanyang boses ay pinaghalong desperasyon at isang matinding
Nasaktang Kaide. Nagtatrabaho ka para sa akin, sabi ni Alejandro. Nagtatrabaho ka sa bahay ko. Ang anak mo ay nagtatago sa pantry ko dahil nagugutom siya. Naniniwala akong concern ko na yan. Ako po. Hindi alam ni Ana kung ano ang sasabihin. Na, trap siya. Nalalantad. Mama, sabi ni Lina, dumulas mula sa upuan. Tumakbo siya sa kanyang ina at isinugsog ang mukha sa dilantal nito. Sorry po, Mama. Nagutom po ako. At sinabi ko po sa kanya ang tungkol kay Lolo Miguel. Ay, Lina. Bulong ni Ana, hinahaplos ang buhok ng anak. Tumingin siya kay Alejandro, ang mga mata ay nagmamakaawa. Pakiusap po, sir. Mabait po siyang bata. Masipag po akong trabahador. Gagawin ko po ang lahat. Tiningnan sila ni Alejandro. Ang inang may sakit at may pride, sinusubukang buuin ang kanyang maliit na pamilya. Ang anak na matapang at gutom, hawak ang pinang isang balani. Nagtayo siya ng isang imperyo sa mga kalkuladong desisyon, sa mga numero at projection, sa tubo at logi. Hindi ito isang desisyon sa negosyo. Ana, sabi niya, una, hindi ka tanggal sa trabaho. Napahandusay si Ana, sa may pinto, isang hikbi ng purong ginhawa ang kumawala sa kanya. Salamat po, sir. Salamat po. Pangalawa, patuloy ni Alejandro, hindi nakakain si Lina ng mga tirang pagkain. Naglakad siya papunta sa telepono sa kusina, ang nakakabit sa pader. Isang internal line. Kinuha niya ito at nag-dial ng 4 na numero. Naguguluhang, nanood sina, Ana at Lina. Tumunog ito ng isang beses. Hello. Isang inaantok na boses ng lalaki ang sumagot. Dirid, sabi ni Alejandro. Si Alejandro ito. Gumising ka. Magpapadala ako ng sasakyan para sayo. Si David ay ang personal na abogado ni Alejandro at ang kanyang fixer. Sir, halos alas 10 na po, reklamo ng boses. Alam ko, sabi ni Alejandro. Nasa kusina ako kasama ang isang empleyado at ang kanyang anak. Ang anak niya, nga pala, ay Kamag, anak ng isang bayani ng Batan. At ang kanyang ina ay ginigipit ng isang ospital. Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya. Ginigipit. Sir, pangapulang sulat, pagtanggi sa statement ang mga karaniwan. Gusto kong alamin mo kung aling ospital. Gusto kong tawagan mo sila. Wala akong pakialam kung anong oras na. Gusto kong asikasuhin mo, sir. Bayaran mo ang bill, sabi ni Alejandro, ang boses ay walang emosyon. Lahat. At alamin mo kung sino ang doktor niya. Gusto kong makita siya ni Dr. Lane sa Villaroman Medical Center bukas. Ang pinakamahusay na lung specialist. Ako mismo ang tatawag sa kanya. Bill mo lahat sa personal account ko. Sa may pintuan, umiiling si Ana. Maputla ang mukha. Sir, hindi po. Hindi ko po matatanggap yan. Sobra na po. Pilimos po yan. Tinabunan ni Alejandro ng kamay ang receiver. Tiningnan niya si Ana. Kinang, sabi niya. At ang kanyang boses ay malamig. Ang lolo, sa tuhod mo ay sumuong sa kutukan ng kaaway para iligtas ang kanyang mga kasama. Ikaw ay tumakbo sa nasusunog na gusali para iligtas ang isang pusa. Mukhang nakagawian
na ng pamilya ninyo ang pagtulong sa mga tao. Ngayon, pakiusap, manahimik ka at hayaan mong may tumulong sa iyo. Pumalik siya sa telepono. David, isinusulat mo ba yan? Opo, sir, sabi ng boses. Biglang gising na gising. Consider it handled. Ibinaba ni Alejandro ang telepono. Umaling siya kina Ana at Lina. Tahimik na umiiyak si Ana, nakatakip ang kamay sa bibig. Si Lina ay nakatitig lang, nalalaki ang mga mata. Ngayon, sabi ni Alejandro, nakakaramdam ng kakaibang enerhiya na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon, ang tulugan. Sir, naguguluhang sabi ni Ana, hindi kayo maaaring bumalik sa apartment ninyo ngayong gabi, lalo na't may appointment ka kay Dr. Lim bukas ng umaga. At pagod na si Lina. Tiningnan niya ang bata, na halos matumba na. Si Senyora Elena, sabi ni Alejandro, ay nagpapanatili ng 20 silid. Panauhin sa ikatlong palapag na laging handa. Tumingin siya kay Ana. Ngayong gabi, kayo ni Lina ang mga panauhin ko. Sir, hindi po pwede, protesta ni Ana. Ang mga staff, si Senyora Elena, magagalit po siya. Si Senyora Elena, sabi ni Alejandro, isang napakanipis, napakalamig ng ngiti ang sumilay sa kanyang labi, ay nagtatrabaho para sa akin. Naniniwala akong may karapatan akong magkaroon ng mga panauhin sa sarili kong bahay. Lalo na, dagdag niya, ang kanyang mga mata ay napunta sa tansong tinahawak pa rin ni Lina, ang pamilya ng isang bayani. Naglakad siya papunta sa pinto, sinenyasan silang sumunod. Halik kayo, ipapakita ko sa inyo ang inyong mga silid. Kagamitin natin ang pangunahing hagdanan. Akiramdam ni Ana Miller ay lumulutang siya. Hinawakan niya ang kamay ni Lina nang napakahigpit na namuti ang kanyang mga buko. Dinala sila ni Don Alejandro palabas ng kusina, hindi sa swinging service door na lagi nilang ginagamit, kundi sa pangunahing pinto patung sa Grand Hallway. Iba ang bahay, sa gabi. Tahimik. Hindi na ito mukhang tahanan, kundi isang natutulog na museo. Madilim, mabibigat na mga kwadro ang nakatingin sa kanila. Ang mga mata ng mga ninuno ni Dong Alejandro ay sumusunod sa maliit at kakaibang prosesyon. Ang milyonaryo na naka-robe, ang katulong sa kanyang lukot na uniforme, at ang bata sa kanyang sirang sapatos. Lumuubog ang mga paa ni Lina sa malambot na asul na carpet. Mas malambot pa ito sa anumang kama na natulugan niya. Gusto niyang tanggalin ang kanyang sapatos, parang bastos, na magakad dito. Si Ana, gayon paman, ay nakakaramdam lamang ng matinding takot. Pawal ito. Staff siya. Kitchen staff, ang pinakamababang antas. Pawal siya sa mga pangunahing pasilyo, maliban kung naglilinis. At tiyak na bawal siya sa pangunahing hagdanan. Diretso si Don Alejandro, doon. Ang hagdanan ay isang malaking paikot na eskultura ng madilim na kahoy na nara. Umaakyat ito sa mga anino ng ikalawang palapag. Sir, bulong ni Ana, ang boses niya ay nanginginig. Pahagyan niyang hinila ang kanyang robe. Pwede po. Pwede po tayong gumamit ng hagdan sa likod. Ang hagdan ng mga staff. Mas mabuti po. Puminto si Alejandro. Tumingin siya sa kanya, hindi mabasa ang kanyang mukha sa madilim na ilaw ng pasilyo. Ang hagdan ng mga staff ay para sa mga staff, Ana. Simpleng sabi niya. Ngayong gabi. Mga panauhin kayo. Tumalikod siya at nagpatuloy sa pag-akyat. Tumagundong ang puso
ni Ana. Bawat hakbang sa hagdan ay isang pagtataksil sa mga patakaran. Ang mga patakaran ni Senyora Elena, ang mga patakarang nagpapanatili sa kanya sa trabaho. Narinig niya ang boses ng mayordoma sa kanyang isip, hindi kayo pamilya. Kayo ay katulong. Tandaan mo kung saan ka lulugar. Inigpitan niya ang yakap kay Lina. Si Lina naman ay nakatingala lang. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka. Nakatingin sa higanting crystal chandelier na nakasabit, madilim at mabigat, 2 palapag sa itaas nila. Nakarating sila sa 2nd palapag. Ang pasilyo ay umaabot sa kanilang harapan, puno ng mga saradong pindo. Ang mga silid ni Alejandro ay nasa west wing. Ang mga silid, panauhin, ay nasa east wing. Habang papunta sila sa east wing, isang anyo ang lumabas mula sa mga anino. Si Senyora Elena. Nakatayo siyang parang estatwa. Magkadikit ang mga kamay sa harapan. Hindi na siya namumula sa galit, maputla siya, malamig, at kontrolado. Ang kanyang mga mata ay wala kay Don Alejandro. Nasa kay Ana. Isang tingin ng purong, naghihilong paghamak na napapitlag si Ana. Don Alejandro, sabi ni Senyora Elena, ang kanyang boses ay mahina, ngunit matalim na parang karayon. Gabi na po. Inagawa ko lang po ang aking huling rounds. Ako rin, Senyora Elena, sabi ni Alejandro. Ang kanyang boses ay casual. Salamat. Maaari ka nang matulog. Hindi gumalaw ang mayordoma. Ang kanyang mga mata ay dumulas kay Lina na nagtatago sa likod ng mga binti ni Ana. Ano po ang ginagawa ninyo, sir? Sa kanila. Ang salitang kanila ay lumutang sa hangin, puno ng pandidiri. Ipinapakita ko sa aking mga panauhin ang kanilang silid, sabi ni Alejandro. Ikinumpas niya ang kamay sa pasilyo. Ang blurong, sa tingin ko, maganda ang tanawin, ang mga hardin. Sa wakas, ay nabasag ang maskara ng kontrol ni Senyora Elena. Isang maliit, hindi makapaniwalang singap ng hangin ang kumawala sa kanya. Panauhin, sir. Siya ay isang katulong. At ang bata ay isang magnanakaw. Nanhina ang mga turo ni Ana. Senyora Elena, pakiusap po, pagmamakaawa niya. Nagkamali lang po. Si Lina, nagnanakaw siya ng pagkain. Ana, sigaw ni Senyora Elena. Huwag mong itanggi, nahuli ko siya, at ikaw. Alam mo, tinayaan mong mangyari ito sa bahay na ito. Tama na, sabi ni Alejandro. Ang kanyang boses ay mababa. Ngunit pinutol nito ang galit ng mayordoma na parang labaha. Umarap si Senyora Elena sa kanya. Sir, kailangan kong tumutol. Trabaho kong protektahan ang bahay na ito na panatilihin ng mga pamantayan. Kung hahayaan niyo po ito, magiging masamang ehemplo ito sa ibang staff. Sira po ang lahat ng patakaran. Dapat siyang tanggalin dahil sa pagnanakaw, sa trespassing. Umabang si Alejandro. Palapit sa kanya. Mas matangkad siya. Naging tahimik siya sa loob ng maraming taon. Hinahayaan siyang patakbuhin ang kanyang buhay. Ngunit hindi siya isang mahinang tao. Nagtayo siya ng isang imperyo. Si Senyora Elena, napagtanto niya, ay nakalimutan na kung para kanino siya nagtatrabaho. Alam ko ang mga patakaran, Senyora Elena. Sabi niya, ang kanyang boses ay delikadong malumanay. Pero baka, hindi mo alam ang buong sitwasyon. Ito si Andreas at ang kanyang anak na si Lina. Kilala ko po sila, sir.
Pero hindi mo kilala kung sino ang kanilang pamilya. Patuloy ni Alejandro. Ito ang apo sa pamangkin ni Miguel Reyes. Kumunot ang noo ni Senyora Elena. Walang ibig sabihin sa kanya ang pangalan. Si Miguel Reyes ay isang Philippine Scout, sabi ni Alejandro. Ang kanyang boses ay umalingaw na may bagong Aphrodite. Namatay siya sa bataan. Inililigtas ang kanyang buong squad mula sa isang ambush. Inawaran siya ng Medal of Valor, posthumously. Pahagyang bumuka ang bibig ni Senyora Elena. Ang kanyang pin, sabi ni Alejandro, itinuro si Lina na hawak ito sa kanyang bulsa, ay nasa bahay na ito. Ang pamilya ng isang tunay na bayaning Pilipino ay nasa bahay na ito. Tinatawag mo silang mga magnanakaw. Gusto mo silang palayasin sa gitna ng gabi dahil nagugutom ang bata. Inayaan niyang lumubog ang mga salita. Ang katahimikan sa pasilyo ay mabigat, nakakasakal. Para sa akin, pagtatapos ni Alejandro, hindi yan tanggap. Tanggap. Hindi ba, Senyora? Ang maputlang mukha ni Senyora Elena ay naging puti. Siya ay isang babaeng nagpapahalaga sa mga patakaran at hitsura, at ngayon ay nailagay siya sa maling panig ng pagkamakabayan, kabayanihan, at ng may ari ng bahay, lahat ng sabay-sabay. Talo na siya. Alam niya ito. Hindi po, sir, bulong niya. Mabuti, sabi ni Alejandro. Ngayon, sina Ana at Lina ay aking mga personal na panauhin. Dapat silang tratuhin ng naayon. Mananatili sila sa Blue Room. Inaasahan kong titiyakin mong mayroon sila ng lahat ng kanilang kailangan, mga toilettes, malinis na damit, almusal sa umaga. Opo, sir, sabi ni Senyora Elena. Ang mga salita ay lasang abo sa kanyang bibig. Magaling. Magandang gabi, Senyora Elena. Inalikuan siya ni Alejandro. Hindi niya hinintay na umalis ito. Naglakad siya hanggang sa dulo ng pasilyo at itinulak ang isang puting pinto. Ana, Lina, dito. Nanginginig na hinila ni Ana si Lina, nilagpasan ng tulalan at napahiyang mayordoma. Pumasok sila sa silid at sumunod si Alejandro. Isinara ng mahigpit ang pinto sa likod nila. Ang silid ay napakalaki. Pinta ito ng malambot na mapusyaw na aso. Isang malaking kama na puno ng puting unan at isang makapal na comforter ang nasa gitna. Isang kristal na lang para ang nagniningning sa isang bedside table. Sa kabilang dako ng silid, may isang maliit na sofa at isang fireplace. Pinitawan ni Lina ang kamay ng kanyang ina. Naglakad siyang parang nasa panaginip papunta sa kama. Inabot niya ang isang maliit na daliri at hinawakan ang comforter. Ito, sa isip niya, ay parang humahawak sa isang ulap. Mama, bulong niya, tingnan mo po. Nakatayo lang si Ana sa loob ng pinto. Pinipilipit ang kanyang mga kamay. Sir, Don Alejandro. Sobra na po ito. Ito po ay silid para sa mga hari. Ito ay silid para sa mga panauhin, sabi ni Alejandro. Naglakad siya sa isang aparador at binuksan nito. Naiiwan dito ang mga damit ng apo ko. Baka malaki para kay Lina, pero mainit ang mga ito. Nasa dresser ang mga pantulog. Ang banyo ay doon. Itinuro niya ang isa pang pinto. Pagkatapos, ay naglakad siya sa maliit na desk sa tabi ng bintana. Kinuha niya ang telepono.
Tatawag ang teleponong ito ng alas 8 ng umaga. Sabi niya, tinitingnan si Ana. Ito ay ang aking abogado, si David. Kukumpirmahin niya ang oras ng appointment mo kay Dr. Lin. Ang personal driver kong si Ben ang maghahatid sa inyo doon at magbabalik. Sinusubukang iproseso ni Ana ang mga salita. Dr. Lin. Ang driver ko. Ibang lengguwahe ito. Ako po, nauutal niyang sabi. Sir, paano po ako? Paano po kita mababayaran sa lahat ng ito? Tiningnan siya ni Alejandro. Ang kanyang mukha ay payat at pagod. Pula ang kanyang mga mata sa pag-iyak, ngunit may padi siya. Nakita niya ang parehong pride na narinig niya sa kwento ni Lina, ang pride ng mga taong sumusugod sa gulo, hindi tumatakbo palayo. Hindi mo ako babayaran, Ana, sabi niya. Hindi ito isang transaksyon. Ito ay pagtatama ng isang pagkakamali. Ang apo, sa pamangkin ng isang taong tulad ni Miguel Reyes, ay hindi dapat nagkakautang sa ospital. Hindi sa aking bansa at tiyak na hindi sa aking bahay. Pumalin siya kay Lina, na nakaupo na ngayon sa gilid ng kama, bahagyang tumatalon. Ikaw, sabi niya, at ang kanyang boses ay halos magaspang. Matulog ka na. Mukha kang pagod. Naglakad siya papunta sa pinto. Don Alejandro, tawag ni Lina. Puminto siya. Ang kamay ay nasa doorknob. Salamat po sa spaghetti, sabi niya. Isang maliit, kakaibang pakiramdam ang gumalaw sa dibdib ni Alejandro. Pakiramdam niya ay isang kinakalawang na tarangkahan na dahang bumubukas. Maaaring ito ay isang ngiti. Walang anuman, Lina, sabi niya. Magandang gabi. Isinara niya ang pinto. Iniwan silang mag-isa. Sa loob ng isang buong minuto, nakatayo lang sina Ana at Lina sa tahimik at magandang silid. Ang tanging tunog ay ang mahinang kaluskos ng paghinga ni Ana. Pagkatapos, dumula si Lina mula sa kama at tumakbo papunta sa banyo. Mama, halika po. Tingnan niyo, ang bathtub. Tasya po ang isang bangka. Dahang naglakad si Ana. Maingat, papasok sa silid. Umupo siya sa gilid ng malaking malambot na kama. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay, mapula at gasgas mula sa mga chemical na panlinis. Tiningnan niya ang mamahaling silk na wallpaper. Labis siyang natakot na matanggal sa trabaho. Labis na natakot na mawala ang kakarampot na mayroon sila. Ngayon, sa isang gabi, lahat ay nagbago. Pakiramdam niya ay nasa isang fairy tale siya. Ngunit alam din niyang nandoon pa rin sa labas si Senyora Elena. Ang mayordoma ay hindi isang mabait na babae. Napahiya siya. Hindi niya ito malilimutan. Mama, okay ka lang po? Tanong ni Lina, lumalabas mula sa banyo. Hawak niya ang isang maliit na sabon na hugis, dahon. Amoy bulaklak po. Tiningnan ni Ana ang kanyang anak. Ang kanyang mukha ay hindi na maputla sa gutom. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagkamangha. Totoo ito. Ang gabing ito ay totoo. Oh, anak, bulong ni Ana. Niyakap si Lina. Sa tingin ko, magiging okay na tayo. Natagpuan niya ang mga panpulog sa dresser. Malambot na flannel na may maliliit na rosas. Napakalaki para kay Lina, ngunit isinuot niya ito, tinupi ang mga manggas
at pantalon. Si Ana naman ay nanatiling nakaupo sa kanyang uniforme. Hindi niya kayang maghubad. Hindi niya kayang maniwala na pinapayagan siyang matulog sa kamang iyon. Umakyat si Lina sa ilalim ng mabigat na comforter. Umuntong, ininya siya ng malalim at masaya. Ang init, mama. Sa loob ng 30 segundo, mahimbing na siyang matutulog. Matagal na nakaupo si Ana sa gilid ng kama, pinapanood ang kanyang anak. Pinanood niya ang mapayapang pagtaas at pagbaba ng dibdib nito. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, si Lina ay hindi natutulog na nakasuot ng jacket para sa init. Sa wakas, umiga si Ana sa ibabaw ng kumot, nakasuot pa rin ng uniforme. Pinakinggan niya ang malalim na katahimikan ng mayaman na bahay. Ito ay isang katahimikang nangangahulugan ng kaligtasan, init, kabusugan. Umubo siya, isang tuyo at masakit na ubo na yumanig sa kanyang katawan. Ngunit ngayong gabi, sa unang pagkakataon, ang ubo ay hindi nagdulot sa kanya ng desperasyon. Isa lang itong ubo. At bukas, isang doktor ang makikinig dito. Sa kabilang dulo ng pasilyo, si Don Alejandro Villaromal ay wala sa kanyang kama. Nasa kanyang study siya, nakaupo sa kanyang later na sila, isang baso ng tubig sa kanyang kamay. Tiningnan niya ang litrato ng kanyang asawang si Isadal. Magugustuhan mo sila, Isabel, sabi niya sa walang laman na silid. Mayroon silang spirit. Isang bagay na matagal nang nawawala sa bahay na ito. Iniisip niya ang maliit at matapang na bata. Iniisip niya ang pudpod na tansong tin. Inisip niya ang inang may pride at takot na takot. Pagkatapos ay inisip niya si Senyora Elena. Ang malanig, malupit na mga mata nito. Ang matigas na obsesyon nito sa mga patakaran. Hinayaan niya iyon. Hinayaan niyang maging isang lugar, ang kanyang tahanan, kung saan mas pipiliin pa ng isang bata na magutom kaysa humingi ng tulong mo. 10 taon na siyang tulog, napagtanto niya. Mula nang mamatay si Isabel. Naging multo siya sa sarili niyang buhay. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hindi niya tinawagan ang kanyang abogado. Tinawagan niya ang pinuno ng kanyang corporate security. Burge, sabi niya, ang kanyang boses ay gising at matalas. May sitwasyon ako sa bahay. Kailangan kong imbestigahan mo ang isa sa aking mga staff. Isang Senyora Elena. O, ang head housekeeper. Gusto ko ng buong ulat. Pananalati, background, lahat. Pinaghihinalaan kong may mga irregularidad. Ibinaba niya ang telepono. Tumingin siya sa bintana sa madilim at malawak na mga hardin. Ama na, sabi niya sa kadiliman. Ama na. Ang unang liwanag ng umaga ay kulay abo at hindi tiyak. Nagising si Ann Miller na may pagkabigla. Sa isang sandali, lubos siyang nalilito. Naninigas ang kanyang leeg. Nakasuot siya ng uniforme. Nakaupo siya sa isang silya, ngunit ang kanyang mga paa ay nakapatong sa pinakamalambot na kutsyon na naramdaman niya. Pagkatapos ay bumalik ang lahat. Si Don Alejandro, ang kusina, ang natapong paska, ang burong. Tiningnan niya ang kama. Si Lina ay nakalibing sa gitna ng bundok ng mga unan at comforter. Isang maliit na bahagi lamang ng kanyang maitim na buhok ang nakikita. Malalim ang kanyang paghinga. Mapayapa ang kanyang mukha. Mainit siya. Ligtas siya.
Nakaramdam si Ana ng kaunting konsensya. Sobrang pagod niya kagabi, umupo siya sa silya sa tabi ng kama para lang bantayan si Lina na matulog sandali. Nakatulog pala siya. Tumayo siya, nananakit ang mga kasukasuan. Ang silid ay tahimik. Tumingin siya sa paligid. Totoo ito. Ang silk na wallpaper, ang mabibigat na kortina, ang kristal na lampara. Lahat ay totoo. Isang bagong uri ng takot ang bumalot sa kanya. Ano na ang mangyayari ngayon? Ano ang dala ng umaga? Nagbago na ba ng isip si Don Alejandro? Nasa ibaba na ba si Senyora Elena? Naghahasa ng kanyang mga kutsilyo. Naghihintay sa kanila. Habang dumadaan ang isiping iyon sa kanyang isip, isang mahinang electronic beep ang narinig mula sa desk. Nagulat si Ana. Tumunog ulit ang telepono. Dahan siyang lumapit at kinuha ito. Nanginginig ang kamay. Hello po. Pulong niya. This Miller. Ana Reyes. Ang boses ay lalaki, propesyonal, at gising. Opo, ako po ito. Magandang umaga po. Ako po si David Santos, personal na abogado ni Don Alejandro Villaroma. Nanlamig ang dugo ni Ana. Abogado. Mukhang seryoso. May problema po ba? Wala po, Mrs. Miller. Sabi ng boses, at ito ay mabait. Tumatawag lang po ako para kumpirmahin ang inyong schedule. Ayos po si Don Alejandro ng appointment para sa inyo ngayong umaga kay Dr. Roberto Lim sa Villaroman Medical Center. Ang appointment po ay siyan. Parimpak. May sasakyan pong maghihintay sa inyo at sa inyong anak sa front entrance ng Siyam, Seroa. Sinubukang isulat ni Ana ito sa kanyang isip. Ang Villaroman Medical Center. Pero hindi ko po kaya. Mrs. Miller, malumanay na sabi ni David, pakiusap po, wag po kayong mag-alala sa kahit ano. Lahat po ng gastos para sa konsultasyon at anumang susunod na treatment ay inaasikaso na po ng family office ni Don Alejandro. Ang tanging kailangan niyo lang pong gawin ay pumunta sa front door ng alas 9. Pero ang anak ko pong si Lina po ay syempre welcome na sumama. Komportable po ang opisina ni Dr. Len. Salamat po, bulong ni Ana. Salamat po, sir. Walang anuman to. Magandang araw po, Mrs. Miller. Narinig ni Ana ang pag-click. Ibinaba niya ang telepono. Tinitigan niya ito. Isang sasakyan sa front entrance. May mahinang katok sa tinto. Natigilan si Ana. Tumalon ang puso niya sa kanyang lalamunan. Si Senyora Elena na iyon. Sigurado. Tumating na siya para palayasin sila. Sino po yan? Tawag ni Ana. Nanginginig ang boses. Si Maria lang po, maam, sagot ng isang batang boses. Kumunot ang noo ni Ana. Maria. Ang kusinara na iiwan ng pagkain. Pinuksan ni Ana ang pinto ng ban. Isang dalaga na nakasuot ng plansadong itim at puting uniforme ang nakatayo doon. Tulak ang isang silver cart. Hindi ito si Ate Maria na kusinera. Isa itong ibang Maria, isa sa mga housemaid. Mukha siyang mga 11 anyos at nanlalaki at kinakabahan ang kanyang mga mata.
Magandang umaga po, ma'am, bulong ng dalaga. Si Don Alejandro po. Pinapahatid niya po ito para sa inyo at sa bata. Itinulak niya ang cart, papasok sa silid. Puno ito ng mga silver na takit. Hindi ko po maintindihan, sabi ni Ana. Inangat ng dalaga ang isa sa mga takit. Sa ilalim ay isang plato ng malalambot na scrambled eggs, bacon, at tut. Ang isa naman ay may mangkok ng matingkad na pulang strawberry. May isang pitsel ng kape, isang maliit na pitsel ng orange juice, at isang tasa ng mainit na tsokolate. Si Don Alejandro po, sabi ng katulong, ang kanyang mga mata ay palinya. Siya po mismo ang tumawag sa kusina ng alas 7. Si Senyora Elena po, hindi po siya masaya. Pinigyan ng dalaga si Ana ng isang napakaliit na pakabilis na ngiti. Sabi po niya, dapat daw po makuha ninyo ang kahit anong gusto nyo. Ay, sabi ni Ana, iyon lang ang kaya niyang sabihin. Lina, lumapit si Ala sa kama at inalog lang balikat ng anak. Lina, gising na. Umungol si Lina at lalong isiniksik ang sarili. Ayaw. Mama, ang lamig po. Lina, kailangan mong makita to. Dahang umupo si Lina, kusot ang buhok. Kinusot niya ang kanyang mga mata. Tiningnan niya ang cart. Nanlaki ang kanyang mga mata. Mama, pulong niya, nasa langit na po ba tayo? Malapit na, sabi ni Ana. Isang nanginginig na tawa ang kumawala sa kanya. Almusal yan. Mabilis na bumangon si Lina mula sa kama, natalisod sa kanyang dalawang mahabang pantulog. Tumakbo siya papunta sa cart at tunitig lang. Mainit na tsokolate. Kumain ka na, anak, sabi ni Ana, naninikip ang lalamunan. Kumain ka ng mabilis. Kailangan nating maging handa. May darating na sasakyan ng alas 9. Eksaktong 9:00. Si Ana, nakasuot ng kanyang iisang disenteng pares ng pantalon at malinis na blusa na mabilis niyang nilabhan sa lababo, ay lumabas ng elevator papunta sa main foyer. Hawak niya ang kamay ni Lina na mahigpit na hawak ang pin ng kanyang lolo sa tuhod. Ang foyer ay isang malawak na espasyo ng itim at puting marmol. Nandoon si Senyora Elena. Nakatayo siya sa tabi ng front desk, inaayos ang mga sulat. Hindi siya tuminala. Hindi niya sila pinansin. Sadyang binaliwala niya sila. Ang kanyang matigas na likod ay isang pagyan ng puot. Nanghina ang loob ni Ana. Naramdaman niyang maliit na naman siya. Naramdaman niyang isa siyang impostor. Ngunit pagkatapos ay bumukas ang malalaking pinto ng uwak. Isang lalaki na nakasuot ng itim na suit at driver's cap ang nakatayo doon. Inang Reyes, sabi niya, magalang ang boses. Handa na po ang sasakyan para sa inyo. Huminga ng malalim si Ana. Tiningnan niya ang likod ni Senyora Elena. Pinisil niya ang kamay ni Lina. Hindi tayo, mga taong tumatakbo. Salamat po, sabi niya, malinaw ang boses. Naglakad siya, nilagpasan ng mayordoma, nilagpasan ang mga maranyang larawan, at lumabas sa maliwanag at malamig na umaga. Ang Dilaroman Medical Center ay hindi isang klinika. Ito ay isang gusaling gawa sa salamin at bakal na mas mukhang isang modern art museum. Hindi sila pinaghintay. Hindi sila binigyan ng mga clipboard. Sinalubong sila
ng isang babae sa front desk. Ginang Reyes, inaasahan na po namin kayo. Handa na po si Dr. Lin. Dinala sila sa isang malaki at tahimik na opisina. Isang mabait na lalaki na may pilak na buhok at salamin ang tumayo para batiin sila. Ana, ako si Roberto Lim. Ikinagagalak kong makilala ka. Kinamayan niya si Ana at pagkatapos, sa gulat ni Ana, nandoon si Don Alejandro. Nakaupo siya sa isang sila, sa sulok, nakasuot ng isang matikas na madilim na abong suit. Hindi lang niya sila ipinadala, dumating siya. Sir, nauutal na sabi ni Ana. Kayo po. Nandito po kayo. Siyempre, sabi ni Alejandro na parabang ito ang normal na bagay sangdo. Gusto kong marinig kung ano ang sasabihin ni Roberto. Ito ang anak ko, si Lina. Dagdag niya na parang ipinakikilala ang isang bisitang kamag. Anak. Si Lina na nagtatago sa likod ni Ana ay kumaway ng bagya. Sa sumunod na oras, sinuri si Ana. Si Dr. Lin ay mabait, pasensyoso, at masusi. Kumuha siya ng mga bagong X-ray. Nagpatakbo siya ng mga breathing test. Tiningnan niya ang mga chart mula sa lumang ospital ni Ana na nakapatong na sa kanyang mesa. Sa wakas, pinaupo niya silang lahat. Well, Ana, sabi niya, ang mabuting balita ay napakatibay mong babae. Ang masamang balita ay talagang nasaktan ang iyong mga baga. Ang smoke inhalation ay nagdulot ng malaking peklat. At itong bagong infeksyon mo, mayroon kang pulmonary fibrosis. Medyo malala na. Napunta ang kamay ni Ana sa kanyang bibig. Alam niya ito. Ngunit ang marinig ito sa malinis at mamahaling silid na ito ay naging pinal. Pero, sabi ni Dr. Lin, itinaas ang kamay. Hindi ito isang sitwasyong walang pag-asa. Ang klinika na binuntahan mo, hindi sila mali tungkol sa bagong treatment. Ito ay isang espesyal na gamot na sinamahan ng intensive respiratory therapy. Epektibo nito sa pagpapahinto ng peklat. Sa ilang kaso, binabaligtad pa ito. Ang gastos po. Bulong ni Ana, napupuno ng luha ang mga mata. Ang gastos, sabi ni Don Alejandro, nagsasalita sa unang pagkakataon ay hindi isang faktor. Hindi ito dapat pag-usapan. Hindi mo ito dapat alalahanin. Pumaling siya sa doktor. Roberto, ano ang kailangan niya? Kailangan niyang simulan ng therapy agad, sabi ni Dr. Lin. Ngayon. At kailangan niyang magpahinga. Pagod ang kanyang katawan. Hindi siya pwedeng magtrabaho. Hindi siya pwedeng ma-stress. Hindi na siya magtatrabaho, sabi ni Alejandro. Tumayo siya. Ana, ang iyong trabaho sa akin, bahay, ay magbabago. Simula sa sandaling ito, ikaw ay nasa indefinite, fully paid medical leave. Ang tanging trabaho mo ay gumaling. Idinantay niya ang kamay sa balikat ni Dr. Lee. Ang taong ito ang pinakamahusay. Makikinig ka sa lahat na sasabihin niya. Naiintindihan ba? Tumingin si Ana mula sa doktor, patungo sa milyonaryo. Siya ay nabigla. Isang taon ng takot, ng mga pulang sulat, ng pagpapalipas ng gutom. Lahat ay bumabagsak. Hindi siya makapagsalita. Tumango na lang siya. Tahimik na umaagos ang mga luha sa kanyang muka. Maburi, sabi ni Alejandro.
Ngayon, kami ni Lina ay kukuhang ano ba ang kinakain ng mga bata? Isang ensaymada. Kukuha kami ng ensaymada sa cafeteria. Papasok na ang nurse para simulan ka, Ana. Inilagay niya ang isang malumanay na kamay sa balikat ni Lina. Halika, Lina. Hayaan nating magtrabaho ang nanay mo. Pagbalik sa bahay, ilang oras ang lumipas. Nakaupo si Alejandro sa kanyang study. Palubog na ang araw. Si Ana ay nasa bahay na, nagpapahinga sa blue room pagkatapos ng kanyang unang treatment. Si Lina ay tulog sa sofa sa study ni Alejandro, hawak ang kanyang pin. May kumatok. Pasok. Pumasok ang kanyang hepe ng seguridad, si George. Isang matangkad, seryosong lalaki. Hawak niya ang isang manipis na aso na folder. Tama po ang hinala niyo, sir, sabi ni George, mababa ang boses. Ilang oras pa lang po akong iimbestiga, simula pa lang po ito. Pero malala na po. Ikinumpas ni Alejandro ang kamay sa silya. Sabihin mo sa akin. Si Senyora Elena po, sabi ni George, hindi lang po siya isang tirano. Isa po siya magnanakaw. Pinuksan niya ang folder. Sinimulan ko po sa mga account ng bahay, tulad ng sabi niyo. Ang mga supplier. Sistematiko po siyang order sa loob ng maraming taon, pagkain, linan, panlinis. 10,000 piso po bawat buwan. Saan napupunta? Tanong ni Alejandro. Malamig ang boses. Wala pong dumarating. Taken orders po. Inaaprubahan niya ang mga ingos, binabayaran ng bahay, at ang pera ay napupunta sa isang account ng isang shell company, ang Prestige Home Solutions. Tinrace ko po ang account. Nakarehistro po sa kanya. Nangmuti ang mga buko ni Alejandro habang hinahawakan ang mga braso ng kanyang silya. Sa lahat ng mga taon na ito, habang nagluluksa siya, habang nakaupo siya sa silid na ito na parang multo, ninanakawan pala siya. Mayroon po, sabi ni Georgie. Ang overtime ng mga staff. Dinadagdagan niya po ito. Nagdaragdag ng oras para sa mga part-time na staff na walang alam. Tapos kinukuha niya ang sobra. Tinatakot niya sila. Pinagbabanta ang tanggalin kung magtatanong sila. Si Ana Reyes, isa po siyang target. Walang asawa. May sakit na anak. Alam niyang hindi maglereklamo si Ana. Ang galit na pumunok kay Alejandro ay malamig at dalisay. Hindi ito tungkol sa pera. Mas marami siyang pera ay sasakayan niyang gastusin. Ito ay ang insulto. Ang kalupitan. Ginawa niyang isang lugar ng takot ang kanyang tahanan. Hinayaan niyang magutom ang isang bata para protektahan ang kanyang sariling maliit at maruming imperyo. George, sabi ni Alejandro, ang boses ay walang emosyon. Ipadala mo siya sa akin ngayon. Huwag mo siyang hayaang kunin tang mga gamit niya. Huwag mo siyang hayaang tumawag. Dalhin mo lang siya sa akin. Opo, sir. Makalipas ang 5 minuto, pumasok si Senyora Elena sa study. Mukha siyang nataranta. Malinaw na naistorbo siya. Sir, ito po ay hindi tama. Ang tauhan ninyo, umupo ka, sabi ni Alejandro. Umupo siya. Matigas ang likod. Sir, kailangan ko pong sabihin sa inyo, nagkakagulo po ang mga staff. Ang decision niyong patirahin ang mga Reyes. Nagdudulot po ito ng kaguluhan. Si Maria, ang bagong katulong, ay nagkukwento
tungkol sa mga broadcast tribe. Ito po ay isang kumpletong pagkasilang ang account para sa prestigyong solutions, sabi ni Alejandro. Natigil ang mga salita ni Senyora Elena. Nakabukas ang kanyang bibig. Nawala lahat ng dugo sa kanyang mukha. Ako po. Hindi ko po alam ang ibig ninyong sabihin, sir. Idinulas ni Alejandro ang folder sa mesa. Nandiyan lahat, Senyora Elena. Ang mga peking invoice, ang shell company, ang dinagdagang overtime, ang pagnanakaw. Tiningnan ng mayordoma ang folder na parang isang ahas. Nagsimula siyang manginig. Ako po. Sir, hindi po pagkakaunawaan lang yan. Nauutal niyang sabi. Mataas at manipis ang boses. Ang hirap po ng buhay. Ang dami. Dami niyo pong. 10 taon po ng buhay ko ang ibinigay ko. Ako po ang nagpatakbo ng bahay na ito. Pinatakbo mo ito sa pagkawasak, sabi ni Alejandro. Ang boses ay isang mababang ungol. Agtayo ka ng isang maliit, awang kaharian sa pagnanakaw at pinamunuan mo ito sa pamamagitan ng tako. Boli mo ang isang babaeng may sakit. Hinayaan mong kumain ng isang 10 taong gulang na bata mula sa isang basurahan. Tumayo siya, nangingibabaw sa kanya. Mas swerte ka na hindi ko tatawagan ang pulis. Mas swerte ka na gusto ko lang na umalis ka. Itinuro niya ang isang set ng mga papel sa kanyang mesa. Ito ay isang confession at isang kasunduan sa pagbabayad. Ipirmahan mo ito. Bawat sentimong ninakaw mo ay babayaran mula sa iyong mga bank account at pensyon. Pagkatapos, ay ihahatid ka ni George sa iyong sasakyan. Dadalhin mo ang iyong pitaka, wala nang iba. Ang iba mo pang gamit ay susunugin. Sir, pakiusap po, pagmamakaawa niya, mga luha ng takot sa kanyang mga mata. Ang reputasyon ko, saan po ako pupunta? Labas! Ang sigaw ay umalinlong sa stali. Gumalaw si Lina sa sofa, ngunit hindi nagising. Ti Senyora Elena, wasak, kinuha ang mga papel at isang panulat. Pumirma siya, nanginginig ang kamay. Lumapit si George, kinuha ang kanyang braso at hinila siya mula sa upuan. Teka, sabi ni Alejandro. Uminto sila. Ibigyan mo si Ana Reyes, sabi ni Alejandro, ng isang buong nakasulat na paghingi ng tawad. At hihingi ka ng tawad sa iba pang staff. Papanoorin ka ni George habang isinusulat mo ito. Opo, sir. Ikbi niya. Pinanood niya itong tinalagkad palabas. Umupo siya. Ang bahay sa wakas ay tunay na tahimik. Isang buwan ang lumipas, iba na ang bahay. Ang mabibigat na kurtina ay nakabukas, pinapapasok ang liwanag ng araw. May mga bulaklak sa mga florera. Ang mga staff, lahat ay binigyan ng taas, sahod, at bonus, ay gumagalaw ng may bagong gaan. Si Ana Reyes, malinis na ang baga, puno na ang mukha, ay nagalakad sa mga pasilyo. May hawak siyang clipboard. Siya, ang bagong head of the household. Naging prangka si Alejandro. Hindi ko kailangan ng isang bantay, bilanggo, Ana. Kailangan kong isang host. Kailangan ko ng isang taong alam kung ano ang kabaitan. Tuturuan ka ng mga accountant sa mga libro. Ikaw ang magtuturo sa bahay na ito kung paano maging isang tahanan muli. Natakot siya, ngunit pumayag siya. Natagpuan niya si Alejandro sa likod na terrace, nagbabasa ng dyaryo. Nandoon din si Lina. Nakaupo siya sa batong sahig, nakalabas ang dila sa konsentrasyon.
Pinapakintabang tansumpin ng kanyang lolo sa tuhod. Bon Alejandro, sabi ni Ana. Alejandro, pagtatama niya. Ipinilit niya ito. Alejandro, sabi niya. Nakangiti. Tumating na po ang mga bagong kurtina para sa East Wing. At tinatanong po ng Chess kung sasabay po kayo ni Lina sa kanya para sa hapunan. Ikinagagalak namin, sabi ni Alejandro. Tumakbo si Lina, hawak ang pin. Kumikinang ito sa liwanag. Tingnan niyo po, makindam na po ulit na parang bago. Kinuha ni Alejandro ang pin. Tiningnan niya ang agila, nakabuka ang mga pakpak. Tiningnan niya ang maliit, matapang na batang babae na dating nagugutom. Tiningnan niya ang kanyang ina, na hindi na may sakit at takot. Ang lolo mo sa tuhod, sabi ni Alejandro. Naninikip ang lalamunan, ay magiging sobrang proud sa'yo, Lina. Sabi po ni Mama, matapang daw po ako tulad niya, sabi ni Lina. Oo, matapang ka, sabi ni Alejandro, ibinabalik ang pin. Tumingin siya kay Ana, at pagkatapos ay sa bahay na sa wakas ay nabubuhay muli. Parelo kayo. Iniligtas ninyo kami. Ngumiti ng malaki si Lina, pagkatapos ay tumakbo para habulin ng isang aldilya. Umupo si Ana sa bangko, sa tabi ni Alejandro. Pinanood nila ang batang babaeng na tumatakbo, ang kanyang itim na buhok ay lumilipad. Ang tunog ng kanyang tawa ang pinakamalakas na bagay sa hardin. At sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, pakiramdam niya tama ang lahat. At diyan po muna natin tatapusin ang kwento. Sa tuwing nagbabahagi ako ng isa sa mga ito, sana'y nagbibigay ito ng pagkakataon sa inyo na lumayo muna sa araw na buhay, at magpalutang, lutang sandali. Gusto kong malaman kung ano ang ginagawa ninyo habang nakikinig. Baka relax pagkatapos ng trabaho, nasa isang late night guide o nagpapahinga lang. Iwan lang po ng linya sa mga komento. Pinabasa ko po talaga lahat yan. At kung gusto niyong magkita tayong muli, malaking tulong po ang pag-like at pag-subscribe. Lagi po naming sinusubukang pagbutihin ang aming mga kwento, kaya huwag po kayong atubiling iwan ng inyong feedback sa comment section sa ibaba. Salamat po sa oras na ito.